Lipton. Amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang allergology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Maria Socorro Agkawili de Jesus or Dr. Maiko. Good evening, kumusta po? Hi, good evening Miss Eli and good evening din po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayon, Doc, pag-uusapan po natin pollen allergy. Gaano nga po ba ito ka-common dito sa atin sa bansa? Pollen allergy usually it would manifest as a disease, no? Ang mga kadalasang kinukos niya disease are your allergic rhinitis and it can also cause your bronchial asthma. So these are the common respiratory diseases na kinukos nitong pollen allergy. So gaano siya ka-common? So the allergic rhinitis, usually it is around 20% of the population, Filipino adults are affected by the allergic rhinitis and around 8.7% of Filipinos are affected also by this disease or disorder, the bronchial asthma. Okay. Yun. So, may numero. So, ibig sabihin, kailangan nga rin po talaga natin ito bigyan ng pansin, dahil may mga apektadong tao. Pero ano nga po ba ang pollen allergy para sa kapakanan nga po ng ating listeners and viewers, Doc? Okay, so first, ano muna ang pollen? So ang pollen, it's actually fine powdery substance, yung parang pulbos na parte ng bulaklak ng isang halaman na usually this is used for reproduction or pagpapadami ng mga halaman, no? So Okay. this is their sexual reproduction organs or parts na kailangan ng mga halaman. So itong fine powdery substances na ito na pinoproduce sa mga bulaklak ng mga halaman, ito yung nagiging dahilan para maging overreactive ang immune system ng isang tao. So kumbaga meron kang pollen and then nagiging hypersensitive or overreactive ang immune system ng isang tao na may predilection na mag-develop ng allergies. So pag naging overreactive yung immune system, nagkokosto ng mga simptomas katulad ng pagbabahing or sneezing, yung runny nose, yung madalas na Tumutulo pagtulo ng sipon, usually sa umaga, araw-araw, or yung iba nagbabara ang ilong. Yung iba naman, they have also what we call the allergic conjunctivitis na aside sa pagsisipon, meron din kasamang pangangati ng mga mata, pagre-red ng eyes, kasama yung pangangati ng ilong, no? So allergic rhinitis. No, aside from that, sometimes yung iba from the allergic rhinitis, which is the allergy affecting the upper airway, they can also affect the lower airways natin. So this can also trigger attacks ng asthma ng isang tao. So those are the respiratory allergies that is commonly caused by the pollen allergy. But aside from that, this pollen allergy can also cause some flare-ups ng iba pang allergic diseases katulad ng atopic dermatitis or eczema. So kung isang tao is allergic din sa mga pollen, pag na-expose yung kanilang balat, by directly attaching or yung pagkapit ng mga pollens na to sa balat ng isang taong may eczema or skin asthma or what we call atopic dermatitis in the medical term, it can also cause trigger or flare up
ng kanilang skin asthma. Now, aside from that, aside from causing flare-up ng eczema or skin asthma, pwede rin po silang mag-cause ng mga pagkakaroon ng mga pantal-pantal or what we call tagulabay sa Tagalog or urticaria sa medical term also. So, yun po yung mga different allergic diseases that is triggered by pollen allergy. Saan kadalasan natin to, Dok, na kukuha or anong halaman, anong bulaklak yung maaaring makapag-cause ng pollen allergy? Okay. Usually, if we classify the pollen, no, we have two kinds of pollens. These are the wind-pollinated plants, and we have also the insect-pollinated plants. No, so usually the one causing ng mga allergies like these respiratory allergies are the wind-pollinated. So why more than the insect-pollinated? When say insect-pollinated, ito yung mga bulaklak na yung mga pollens nila ay naikakalat sa pamamagitan ng mga insekto. Okay? So from yung isang insekto nagpumunta sa isang bulaklak, yung pollen noon matatransfer sa isa through the insect. So, yung characteristic ng mga pollen nito, they are so heavy and they are sticky. So, if they're sticky, nakakapit po sila na mahigpit doon sa insekto and therefore, hindi po sila nakakalat sa hangin. And since these are heavy, hindi bumabagsak lang po sila, hindi po sila na-maintain sa air. So, these insect-pollinated pollens are not the usual causes of pollen allergy. So, ang usual cause po ng mga pollen allergy are those pollens which are wind-pollinated. So, yung hangin po, yung hangin ang nagiging dahilan kung bakit natatransfer yung pollen from another one, napupunta sila sa hangin because these kind of pollens are usually light or magaan, no? And that's why pag nahangin po sila, mabilis po silang ma-maintain sa hangin and this can easily, and maliliit po sila, finer po sila compared doon sa mga insect-pollinated. So therefore, mas mabilis po silang ma-inhale ng tao and then this can cause now your allergic rhinitis symptoms or even towards the lower airway, your asthma symptoms also. Okay. So, paano natin, Doc, ma-identify na itong allergy, yung pangangati ng ilong, pagbahing, runny nose, ay sanhi nga po ng pollen allergy at hindi ng dust or ng mold or ng iba pang allergic reaction sa iba pang bagay? Yeah. So, usually, ang pag-diagnose namin ng allergies is based sa pag-i-interview namin sa mga pasyente kung kanila bang mga simptomas is consistent with the symptoms ng allergic rhinitis like sneezing, runny nose, and clogged nose. And once we identify that this patient is kunyari, meron talagang consistent symptoms pertaining to the allergic rhinitis, then we identify what are the triggers, okay? And to diagnose pollen allergy, we have to do allergy test. So the allergy test can either be in the form of skin prick test, which is the usual way to diagnose or to help identify what are the triggers or allergens. And the other way is to do a blood test. No? But however, between the skin prick test and then the allergy blood test, if we are talking about local pollen allergy, meaning kung ano yung mga pollens na applicable dito sa Pilipinas, then we prefer to do the skin prick test because yung allergy blood test to the local pollens is not available here in the Philippines. So if we do the blood test, usually these are foreign or imported ones. So we have the birch tree pollen. These are not applicable sa Pilipinas. So when we want to identify local pollen allergy, we do the skin prick test because we have here in the Philippines, we produce the local pollens, no? So we have different allergens or extracts for our local pollens, like commonly, what are the pollens causing these allergies? We can have pollens from the different grasses or mga damo. We have also pollens from the weeds or damong ligaw, o ligaw na damo. That's the
translation of weeds. Then we have also pollens from the different trees or what we call the mga punong kahoy. So, like we have the most common pollens that were identified through the allergy skin prick test that we've done. For example, we've done this at the Philippine General Hospital. No, we have series of studies. No, and we have seen that the most common trigger of pollen allergy are grasses actually. So between 2005 to 2011, there was a study done wherein through the skin prick test, the most common allergens identified causing or sensitizing the patient to cause allergic diseases are your grasses, followed by the trees, and we have also your weeds. So based on these studies, we have your Johnson grass. So can we show The them the Johnson grass? And also that one. So this one is an example of a grass, no, that is commonly identified here in the Philippines causing allergic diseases. Ito ba, Doc, yung mga these are the nakikita natin? different pollens. We Ay, have sorry. also identified the other one, which is the pigweed. Okay, can we show the pigweed? This is the example of a weed. So, damong ligaw po itong pigweed, no? So, usually, sa mga provinces, marami po ito. But, this pigweed po, no, yung mga weeds, is also common in the urban area. So, hindi ibig sabihin na we are here in Manila, wala na tayong makikita mga pigweeds, no? We have the vacant lots here in Manila, no? Marami pa mga vacant lots here. We have this pigweed, no? We also have makahiya. So kung alam niyo yung makahiya, yung nag-o-open and close ang kanilang dahon. So Yes. that's one of the weeds na allergenic din po sa atin locally, no? We have also sa mga grasses, no? Aside from the Johnson grass, we have also our Carabao grass. We have the picture of the Carabao grass. So this is the pollen. The one in the circle na picture po, that's the pollen of the Carabao grass, no? Yung Carabao grass, very common ito even sa mga natin sa backyard natin. True. Ginagamit natin to no as the grass na pang sa backyard natin. So we don't know na meron po tayong mga pollens associated with this Carabao grass, no? And we have also trees, no? We have this mango pollen tree, no? So ito po ang picture ng bulaklak ng mango tree, no? They can also cause allergies, no? And the other trees commonly associated with local allergies, pollen allergy, we have also the ipil-ipil tree. I don't know, yung mga nasa probinsya, no? We're always asked to bring this ipil-ipil leaves, no? Yun yung pang-scrub ng floor dati, no? Para maging makintab yung floors. Yung bulaklak pala noon, no? It's an trigger din po ng allergies. Okay. We have also the acacia tree, no? Sa mga subdivisions here in Manila, mga big subdivisions, we have also acacia trees. Yung mga pollen nila, yung mga bulaklak ng mga acacia tree, they can also cause allergies. And commonly also, your coconut trees, no? Yung mga pollens din ng coconut can also cause a pollen allergy. So, ibig sabihin, Doc, kung ma-expose tayo dito sa damong ligaw, 'di ba? Sa Carabao grass, even sa mango tree, kapag kumukuha ka ng mga prutas, 'di ba? Ng bunga ng mangga, maaari kang magkaroon ng pollen allergy kung ikaw ay may allergic reaction doon sa mga halaman na 'yon. Yes, correct. Especially doon sa mga tao or mga pasyenteng may predilection to develop allergic diseases, no? So when you say predilection, usually they can be namamana, no? Yung mga families na may mga family history of allergies, they can also develop allergic diseases, no? So for example, if you have parents with allergic diseases, no? There's a chance that you can have 20 to 40% or 40 to 60% chance if you have both parents na may allergic diseases, no?
And if one parent lang sa inyo ang may allergy, no, allergic diseases, around 20 to 40% chance na magkaroon kayo ng allergic diseases din, like your allergic rhinitis and allergic bronchial asthma. But meron din mga tao na kahit walang family history of allergic disorders or allergic diseases, pwede pa rin sila mag-develop ng allergic diseases like pollen allergy in around 5 to 15% of this population na walang mga family history of allergies. Pwede pa rin po sila magkaroon ng mga allergic diseases Ano nga such po? as your pollen allergy. Yes. Ano nga naman po ba yung dahilan kung bakit nga po ba may mga taong allergic sa pollen, meron nga rin naman pong hindi, or sabihin natin yung mga may family history, even walang family history, ay nagkakaroon ng allergic reaction sa pollen. At papaano nga rin po ba ito i-manage? Ano nga rin po ba ang tamang gamutan or lunas para rito? Yan po ang ating babalikan, Doc, maya-maya. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension. Kung kayo po ay may katanungan, i-comment na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Makati Medical Center. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Agang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo.
dito sa Hoy. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawayan. Filipino, dito lang sa usaping sa trend, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Apang Pangkalusugan, Lunas, Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Maiko ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan rin po natin pollen allergy. Doc, may question nga rin lang dito regarding po dun sa test, kapag daw po ba may pantal or just tsaka lamang kinakailangan magpa-skin test o kapag humupa na yung kanyang mga pamamantal o pamumula sa balat? Miss Ella, depende kasi yun. So, sometimes there are pamamantal na we call it acute lang, meaning less than 6 weeks yung duration ng pantal at nawawala na siya ng pusa. So, sometimes dumadaan sa buhay ng isang tao na lumipas lang siya, naka-experience siya once of this pamamantal and then walang explanation at all, and then gumagaling naman siya kaagad, no? With this acute urticaria, we usually identify certain triggers, like if you have an infection, no, like a viral infection, na tapos or gumaling yung viral infection, nag-o-okay na rin siya. So therefore, wala natin further work up doon. But if we see that this pamamantal is matagal na, pabalik-balik, when you say chronic urticaria, like more than 6 weeks na yung kanilang duration ng pamamantal, we have to identify other causes of urticaria. And if the patient has underlying allergic diseases like may allergic rhinitis, merong asthma, eczema, then we can also identify through the allergy skin testing if some of these airborne allergens or food allergens are the causes of this pamamantal chronic urticaria. But mas maganda na pag nagkaroon sila ng pabalik-balik at paulit-ulit at hindi gumaling na pamamantal, mas maganda pakonsulta sila sa doktor para identify namin or matulungan sila kung kailangan ba talaga nila magpa-allergy skin test. Now, pag nag-skin test kami, since ang positive result doon is yung pagkakaroon ng pantal doon sa prick area namin, we therefore do not do the skin prick test if nakainom ng anti-allergy na gamot ang isang pasyente. We have to wash out muna yung gamot na yon for at least 7 days before kami gumawa ng skin testing. Now, if talagang hindi kaya na matanggalan ng antihistamines, which is the gamot usually sa pamamantal, ang isang pasyente, then that's the time that we opt to do the other allergy test, which is the allergy blood test. Yung sa cause ng pollen allergy na pamamantal, Doc, may katinga rin po ba itong kasama o kadalasan pula-pula lang? Yes, pwede pong magkaroon ng pamumula, no, yung naka-emboss or nakapantal talaga siya, naka-elevate, then maya-maya mawawala din po yung rash na parang walang nangyari dun sa area na yun, no? Less than 24 hours or less than few hours or few 30 minutes lang, nawawala na po kaagad yung rash na yun. Pwede pong may pangangate, pwede rin wala, pwede po siyang skin colored lang, meron kadalasan po, medyo namumula-mula po siya na pantal-pantal or rashes po yun. Okay, balikan nga rin po natin, Doc, yung naiwan nating katanungan kanina, kung bakit nga po ba may mga taong nagkakaroon ng pollen allergy at meron rin naman pong ilan ay hindi naman po naapektuhan.
Dahil nga rin po ba Yeah. yan sa immune So, system, Doc? Okay. So, meron tayong tinatawag ng mga factors kung paano nagkakaroon ng allergy ang isang tao. Ang pinaka number one na risk factor for developing this pollen allergy. Usually, these pollen allergies are seasonal allergies, no? Pero if the pollen is usually all year round namumulaklak or the halaman is all year round namumulaklak, they can also cause persistent or yung perennial allergies na tinatawag namin. So, sino yung mga tao na nagkakaroon na nagde-develop ng mga to? Ang numero unang factor is of course genetics. Okay. So, yung nga sinabi ko po sa inyo kanina na yung may mga family history of allergies, no, yung mga parents may allergies, yung siblings may allergies, mas mataas yung chance na nila na magkaroon ng allergic diseases like this pollen allergy. So katulad kanina sinabi ko sa kanina, kung both parents mo ay merong family history or may history ng mga allergies like asthma, rhinitis, yung chance ng isang tao na mag-develop or chance ng anak na magkaroon ng allergies around 40 to 60%. No, pag isa lang ng parent ang may allergies, 20 to 40%. No? Pag may sibling na isa na merong allergies, around 25 to 35%. So that's the most common risk factor for developing these allergic diseases. The second factor is of course yung ating exposure sa mga pollens na ito. Yung Yes. persistent and usually matagal na exposure mo sa mga pollens na to is another risk factor. Kaya nga, pag may mga allergic diseases and identify namin yung mga trigger, no, we always advise these patients to really reduce or if possible, to avoid the exposure na to these triggers, no, or the identified pollens. No? Kasi the more na you are exposed to these allergens, talagang hindi po makokontrol yung mga allergies nila. Okay? And number 3, if you have also exposure a lot to these environmental irritants, like yung mga pollutants, no, this can also increase the risk or chance na ma-aggravate palalo itong mga allergies na to or mga allergic diseases, no. And third one, if you have also yung mga urbanization na ngayon, no, so sobrang linis na ng mga tao, maya nag-alcohol, no, we have this what we call the hygiene hypothesis na yung tamang exposure mo din sa mga bacteria and viruses, no, nakakatulong din po ito para ma-improve yung lakas ng immune system natin or pagkabalanse ng immune system natin na hindi tayo masyadong overreactive or hypersensitive sa mga bagay-bagay na ito na normally harmless lang siya sa environment, but for certain people nagiging sensitibo na ang immune system ng isang tao. And lastly, commonly na ngayon, no, if you have a lot of stressors, no, stress sa buhay, no, this can also affect the balance in our immune system. No, it's either you can have the hypersensitivity also, no. That's why lahat ito kino-consider natin, no. We should have a balanced normal life na we have to avoid if you are really atopic or what we call yung may mataas yung tendency mo na mag-develop ka ng allergies because you know your parents, your siblings has allergies, no. We always advise na to avoid exposure to the known possible allergens na like if you have already allergy to the dust, no, which is the most common indoor allergens. Ito mga pollens na to, these are outdoor allergens, no. Yung mga indoor allergens like your house dust mites, if you already develop allergies to this, no, please avoid exposing yourself na to those possible allergens pa na makapagdagdag pa ng severity ng allergies mo. Huwag ka na mag-alaga ng aso, pusa pa, no? Not just because wala kang dun sa skin test mo, hindi pa nag-positive yung dog and cat. Yes. So ito naman, nag-alaga ka na naman ng dog and cat. Then siguro probably mga 5 to 10 years from the time na nag-start ka ma-expose dun sa mga dogs and cats, then you will feel the new onset or pag-increase ng severity ng mga skin asthma mo or allergic rhinitis and also bronchial asthma. Yes. Marami pa that's sana why tayo. ang lessen exposure, pag-exposure doon sa mga possible allergens is nakakatulong para hindi na mag-develop pa
more ng new allergies ang isang pasyente po. Ayan. So, know your body, 'di ba? Listen to your body as well kung kayo nga po ay allergic sa mga ganitong exposure ng halaman, ng pollen o di naman kaya sa dust. Ayan, magpasungguni po sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Thank you so much, Dr. Maiko. Marami pa sanang katanungan kaso kulang po ang ating oras. Last message and mga pagbati po. Wala pong dating lahat ng mga tao sa Makati Med also, and to all the people of the Philippines, no, hindi po simpleng sakit ang pagkakaroon ng allergies or allergic diseases, no. In fact, para na po siyang sakit na para kami sakit sa puso na hindi makatulog ng maayos, hindi makahinga ng maayos. So, hindi po yung pagbahing-bahing or pagsipon-sipon is simpleng sakit lang. And hindi rin po yung may mga tao nagkakaroon ng chronic urticaria is simpleng problema lang sa balat po, no? Maraming taong hindi nakakatulog, hindi nakakatrabaho ng maayos. Even pag may mga hika po, no? Grabe po ang affectation ng isang tao, hindi lang po sa kanilang sarili, kundi pati rin sa kanilang trabaho at sa kanilang mga pag-aaral. So, ang advice ko po, no, if you have mga signs and symptoms pointing to a possible allergic disorder, mas maganda pong masangguni po kayo or ma-check up po kayo ng mga doctor natin na nagsa-specialista sa mga allergy, no, and asthma and immunology, no. Marami pong mga nakakalat na mga allergologists na sa buong Pilipinas ngayon, no. Available na po siya. So sa Makati Med po, marami po kaming mga doktor doon na allergologist or allergist, and sa iba pang mga hospital sa Manila and other provinces. So if you have questions regarding kung meron pong pinakamalapit na allergologist sa inyong lugar, pwede po kayong sumangguni doon sa aming website ng aming society, which is www.psai.org po, no. Naandun po yung listahan ng lahat ng mga doktor sa Pilipinas kung saan nyo makikita lahat ng mga allergist, immunologist po. Thank you once again, Dr. Maiko, Dr. Maria Socorro Agkawili de Jesus ng Makati Medical Center. Once again, invest in your health. Huwag nga po natin baliwalain ang mga simpleng sintomas na ating nararamdaman. Magpakonsulta po sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. And for other health concern, maaari pa rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.